mga people at mga kapitbahay, sa mga loyalists, DDS, maging sino ka man, halika na at mayroon tayong pag-usapan. Gustong gusto ko na pag-usapan si PBBM, lalong-lalo na yung ugali niya, yung pagkatao niya. At sa video na ito, yun ang ating pag-uusapan at ikukumpara natin si PBBM kay Digong nyo. Ang mga pagkukumpara dito ay ayon lamang sa aking kaalaman at kung meron kayong ibang ideya or mga kaalaman sa inyo na yan, meron ako dito. Manood lang kayo hanggang sa maubos ang oras nyo. Okay, si PBBM, mabait yan. Walang kasing bait. Mabait na mabait talaga. Nakita nyo naman, never natin siyang narinig na nagmura. Hindi katulad ni Digong, mura dito, mura doon, at minura pa niya ang Diyos. Sa tuwing nagagalit, kahit simpleng mga bagay, nagmumura yan. Si PBBM, nako, ang bait talaga. Thumbs up ako sa kanya. Si PBBM, maka-Diyos din. And I am proud, siya ay isang Katoliko. Kung maaalala natin, ni-consecrate niya ang Pilipinas through Mama Mary. I am a devoted Catholic, kaya alam ko siya ay isang Katoliko. At nakikita naman natin, nagsisimba sila sa simbahang Katoliko, kasama ang asawa at anak. Saktong-sakto, ang pagiging mabait niya, align na align sa pagiging Katoliko niya. Tahimik din siya na tao. Hindi siya maingay. Hindi siya nakikitrend, nakikisama sa kung ano ang issue. Minsan pa nga kahit tanungin mo siya, ngiti na lang ang isasagot niya. At ang pagiging tahimik niya ay isang napakaganda na ugali ng isang leader. Hindi lahat ng tanong, hindi lahat ng issue, kailangan mong makisawsaw. Hindi gaya ni Digong nyo na lahat ng issue ay nandoon siya. Kahit yata away ng bata, nandun siya nakikisawsaw. At ang hindi maganda kay Digong, naniniwala siya sa mga sabi-sabi ng mga taong nasa paligid niya. Ibig sabihin, uto-uto. Isa pa na ugali ni PBBM, masipag. Napakasipag na tao niyan. Magsimula tayo sa umaga niya. Hindi yan nag-aagahan. Paggising niya, of course, prepare himself. Tapos, nag-gym pa yan. Nagpapalakas ng katawan. Nakikita naman natin sa kanyang pangangatawan, hindi siya payat, napayat, hindi rin siya obese. Gagayak na yan at papasok na sa trabaho. Ang dami-dami niyang pinupuntahan. Halos nalibot niya ata ang buong Pilipinas kahit yung mga liblib na pook. Pinupuntahan niya yan. Pilit niyang inaabot yung mga nasa remote area para makahatid ng tulong. Katulad kailan lang. Pumunta siya sa Cebu at sa testing, natawagan nila ang Batanes, Zambales, Sulu, Tawi-Tawi at ibang part ng Pilipinas. Kahit ang Marawi na kasalukuyan niyang ibinabangon mula sa pagkalukmok ng nagdaang bakbakan. Matalino din si PBBM. Walang kasing talino. Of course, maraming matatalino, pero ang talino ng isang tao ay magkaiba-iba. Si PBBM, iba yung talino niya. Yung talino niya na hindi kayang abutin, lalong-lalo na ang mga DDS at Duterte, yung lalim ng talino niya. Kaya, hindi nila siya maintindihan. Advanced din siya na mag-isip. Iba yung pagiging advanced ng isip niya sa naiintindihan natin. Yung pagiging advanced niya ay yung project niya, saka mo lang yan ma-appreciate after how many years. Kinukutya siya ng mga tao. Sabi nila, hindi daw siya nakapagtapos ng pag-aaral. Iba po yung educational system natin sa Pilipinas. Iba din sa pinag-aralan niya na bansa kung saan siya nag-aaral. Dahil sa Pilipinas, ang degree course ay 4 years and above. Sa ibang bansa, mga 3 years yan. Kasi nga, advance. Si PBBM din, isang modelong ama. Nakita naman natin
Napalaki niya sina Simon, Vincent at Sandro. Napakatikas ng mga lalaki. Matalino. Respetado, karespe-respeto. Never natin din silang narinig na nagsalita ng hindi maganda. Hindi gaya ni Baste, nagmumura. Si Pulong, si Sara. Nagmana sila sa kanilang ama na si Digong. Ganun naman talaga eh. Kung ano yung ugali ng pamilya na kinagisnan, ganun din ang magiging behavior mo. Gaya ng mga naunang sinabi ko, si PBBM ay masipag, matalino, mabait at makadiyos. Ganun din ang mga anak niya. Si PBBM ay modelo din na ama. O asawa pala. Nakita naman natin, mag-isa lang si First Lady Lisa Marcos na kinakasama niya. Si Digong naman, may original, may common wife, at may mga kabit pa. Wala namang pinagkaiba yun eh. Pero tingnan naman natin ngayon, si Elizabeth Zimmerman ang nakakapasok sa selda niya. Yung mga kabit, nandyan lang sa labas. Si PBBM ay hindi kurakot. Wala naman nating nabalitaan na anomalya na ginawa niya. Yung mga idinidikit ng mga DDS sa kanya na 4 billion na confidential fund, tinapos na ni Angara at ni Zubiri ang issue na yan. Sabi nila, malinis at transparent ang report ni PBBM. Pero dahil didilis na ang mga DDS, utak didilis, hindi nila maintindihan. Ipipilit pa din yan. At ang panghuli, si PBBM ay hindi kontento sa report lang. Sa mga report na dinadala sa kanya, hindi siya kontento. Kailangan niyang puntahan, kailangan niyang tignan mula sa kanyang mata, sa kanyang sarili, kung ano yung natapos na project. Kailangan niyang marinig sa mga tao kung ano yung problema nila. Kaya kapag may report, pinupuntahan niya talaga yan. Dahil sa mga taong bayan, nandun ang totoo na report. Hindi lang sa papel or sa salita lang. Kaya nakikita natin, mula doon sa tulay na bumagsak, pinuntahan niya talaga, tinignan niya sa kanyang mga mata. Ang mga magsasaka, pinupuntahan niya talaga. Tinatanong niya sa kanila kung ano ba yung problema nila, yung pangangailangan nila. Pinapakinggan niya yung daing nila. Ganon din ang mga mangingisda. Nandun siya na nakikihalubilo para malaman niya kung ano talaga yung tunay na sitwasyon sa mga pangyayari. Ganyan ang tunay na leader. At yan si PBBM. Much love and God bless.